magpapatamo sa inyo ay yung isa sa maswerte na rin na nailigtas noong isang rescue boat dyan sa Barangay Tumana. Isang pasyente yung naka-stretcher at nilagay or isinakay doon sa rescue boat kasama nung kanyang tagapag-alaga o companion. At yun nga, ibinyahe yung rescue boat na yan hanggang doon sa may main highway ng Marikina City. Naka-ventilator yung pasyente na yan. Karamihan kasi, may iba kasi sa Tumana na may second floor yung kanilang mga bahay. So ibig sabihin, hindi rin sila agad lumiligas kapag tumataas yung baha. Kaso, bigla nga rin yung pagtaas ng baha at umabot na sa mga second floor ng mga bahay yung tubig, kaya rin parang na-trap na rin yung mga tao, kaya nagpa-rescue na rin itong ganito ng mga senior citizen na hindi rin agad makakaalis ng kanilang mga bahay. Pero again, nananawagan niya si Mayor Teodoro ng karagdagang mga rescue boat kasi hindi lamang sa Barangay Tumana yung ganyang sitwasyon, Karen. Nakita rin natin sa Barangay Malantay, particular yung Bulelac Street doon ay nagpastao rin yung baha noon at may mga natatanggap din tayong ulat na sa Provident Village ay meron ding mga nagpaparescue na mga residente na nasa kanilang mga bahay at yun nga ay na-trap dahil nga sa mataas na baha. Hindi pa rin tayo talaga makakapag-relax yung mga residente dito kasi bagamat bumaba ng 0.1 meter yung tubig ay patuloy pa rin yung pag-agos ng tubig dito sa Ilog Marikina at kahit huminto yung ulan dito sa ating kinatatayuan ay yung ulan naman yung tubig na ibubuhos mula sa kabundukan at yung baha na madidrain sa Ilog Marikina ay patuloy pa yung agos dito sa Ilog Marikina, kaya importante pa rin talaga yung patuloy na monitoring ng ilog at yung mga baha at mga komunidad na nasa mababang lugar dito sa Marikina City. Karen? Walang kuryente dito sa aking paligid at kanina doon sa Barangay Tumana nung bandang hapon ay nawalan na rin ng kuryente, kaya talagang pahirapan kung nasa loob ka ng bahay mo at kumbaga parang na-trap ka na. Yung mahigpit ay yung trapiko, yung daloy ng trapiko dito sa Marikina Bridge ay talagang mabagal din kasi yung ibang mga sasakyan ay dito ay pinarada, nakahilera ngayon dito sa Marikina Bridge dahil ito yung mga may-ari nito ay nasa mga mabababang lugar at syempre mas safe yung kanilang mga sasakyan dito, kaya mabagal yung daloy ng trapiko rito, maging doon syempre sa mga barangay na papasok doon sa Barangay Tumana at saka yung Barangay Malantay ay talagang talaga mabagal ang daloy ng trapiko at pati foot traffic kasi syempre yung mga tao ay nandun lang din sa paligid at hindi rin naman nila talaga maiiwan yung kanilang mga bahay. Karen? Oo, Karen, alam mo dito sa Marikina, yung mga public schools like yung H. Bautista Elementary School ay may mga aso tayong nakita kanina na isinama ng mga residente sa kanilang pag-evacuate. Ganyan na rin talaga yung kalakaran kapag ganitong nag-evacuate yung mga residente, halimbawa doon sa Barangay Tumana na lumiligas doon sa H. Bautista Elementary School, ay expected na nung eskwelahan na merong mga alagang hayop na kasama yung mga evacuee. Meron yung mga dog cages din doon na naka-standby, pero yung kanina dahil maramihan na at madali ang pag-evacuate ay nandun na rin sa may gilid ng eskwelahan na talagang nakasilong yung mga alaga nilang hayop. Kaya marami rin tayong mga kababayan dito na talagang isinalba yung kanilang mga alagang hayop. Karen?
naman. So, papalit kayo, oo. May mga pangako daw papalit eh. Kaso, meron ba? Apat. Pero i-judge ko na mamaya yun.